At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa ating bansa kamakailan. Sa isang desisyon ng Korte Suprema, pabor sa Vice Presidente ng bansa si Sara Duterte ang hatol at ito ay naging kontrobersyal na usapin sa politika ng Pilipinas. Isang matinding sagupan sa pagitan ng Administrasyong Marcos at ng mga kritiko nito ang nauwi sa isang matinding issue na tiyak na magpapaalam sa mga diskusyon ukol sa mga hindi pagkakasunduan sa gobyerno. Ayon sa mga ulat, isang mahigpit na laban ang naganap sa Korte Suprema tungkol sa isang kaso na may kinalaman kay Vice President Sara Duterte. Pinabura ng mga maestrado ng korte ang posisyon ng Vice Presidente, isang hakbang na nakatakdang magbigay ng malaking epekto sa kasalukuyang administrasyon ni President Cotino ng Norte Jr. At dahil dito, ang mga taga-suporta ng oposisyon ay nagsimulang mag-akusa ng paminsang kababalaghan at kahiyaan sa mga aksyon ng gobyerno. Ayon sa ilang mga eksperto, ang desisyon ng Korte Suprema ay nagbigay daan sa mas mataas na kapangyarihan para kay VP Sara. Ngunit para sa marami, ito ay tila isang malupit na pagpapakita ng kapangyarihan na maaaring magdulot ng kaguluhan sa mga darating na linggo. Tinutulig sa ngayon ang pamahalaan ni PBBM dahil sa di umano'y pamimili ng mga paborableng desisyon at pagbabaliwala sa mga tamang proseso ng batas na nagbigay daan sa desisyong ito. Dahil dito, naghain ng mga reklamo at investigasyon ng mga kritiko ng administrasyon upang alamin kung may mga sabuatan o hindi tamang ginagawa ang mga miyembro ng Korte Suprema. Hindi nakaligtas sa mga mata ng publiko ang patuloy na pagkakaugnay ni VP Sara at ang posisyon ng kanyang pamilya sa mga kasalukuyang usaping politikal sa bansa. Ang ilang mga taga-suporta ng Administrasyong Marcos ay nagpasari na ang pangyayari ay hindi lamang isang legal na usapin kundi isang taktika upang pabagsakin ang kredibilidad ng administrasyon. Kasabay nito, ipinahayag ng ilang mga miyembro ng Kongreso at ilang sektor na magsasagawa sila ng mga investigasyon hinggil sa isyung ito. Ayon sa kanila, mahalaga na may pakita sa mga mamamayan ng buong katotohanan at maiwasan ang anumang anyo ng katiwalian sa mga pinakamataas na ahensya ng gobyerno. Inaasahan din na magpapakita ng mga konkretong ebidensya ang mga nagtutulig sa kay PBBM upang matukoy ang tunay na dahilan na pagpapabor na ito ng Korte Suprema. Kahit pa may mga naniniwala sa desisyon ng Korte, marami pa rin ang nag-aalala sa kalagayan ng ating bansa at ang epekto ng mga ganitong isyu sa kredibilidad ng gobyerno. Habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno, patuloy ang ating pagdinig at pagsubok sa ating sistema ng hustisya. Hanggang sa mga susunod na linggo, tiyak na magiging hot topic ang usaping ito kaya't patuloy nating susubaybayan ang mga kasunod na kaganapan. At yan nga mga balita ng ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Napudol ang Pilipino, mga adik at mga kriminal. Nagkakaisa silang lahat. Ang kapan ng bayan ay ninanakaw. Masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo. Napudol ang Pilipino. Wag ibuto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino. Hello! Ayan. Tanggalin na natin ang Pangulong Bangag. Alright! So mga palangga, nagbabalik na naman ang ating Alindog today. Bago tayo magsimulang mag-balljacken sa Balljack TV, ayan ang ating billboard, di ba? May instant billboard tayo. Nasa ulo ko lang yan. Promote na natin ang ating Sendwave app. Mabilis, magpadala ng pera sa Pilipinas at ligtas pa. Kaya naman, kung kayo nasa Amerika, Europa, UK, and Canada, mag-download ka na para magkaroon ka ng extra credit sa iyong unang padala. Okay do, mga kababayan, ano na mga eksenang kaganapan today? Si Nel Lucero Ilagan, how are you? Si Ma'am Gina Peñas Badolato, how are you palangga? Okay do, okay. Oh, wow. Balljack ka na uli, sabi ni Luisa
Yes, si Ma'am Luisa de Torres at syempre si Sally Kigochi. Okay, Dok. So pag-usapan na naman natin ang mga salot sa lipunan. Ngayon mainit-init, mga palangga, ayan ang anak ni, unahin muna natin, yung anak ni Raffy Tulfo, yung anak ni Raffy Tulfo na kung saan nahuli na dumaan sa bus lane. O, di ba? Talagang ang pamilyang yung mga Tulfong politiko ay mga abusado. Kasi nga bawal ang dumaan sa bus lane. Okay? Yan ay dinadaanan lamang syempre ng bus at yung bangag na presidente. Ayan, ang Vice President at pala Speaker of the House ay parang special lane yan ni Tambaluslos at ni Bangag. Buti mo sana kung sila ay naglilingkod sa bayan, hindi naman sila naglilingkod sa bayan, kundi sila ay nagnanakaw sa kaba ng bayan. So alam mo, nakakatawa itong si Raffy Tulfo. Balikan natin, unang-unang mambubudol. 'Di ba? Ang dami nilang issue, tapos naging senador pa yan, nagsasalarawan na marami talagang syonga bells at gutom na Pilipino. Kasi ang kadalasan na bumuboto sa mga ganyang klaseng politiko ay gutom. Kasi bibigyan na ng 500 ay boboto na. Puti sana kung bigyan kayo ng 500, 1,000, tanggapin nyo yung pera pero wag nyong iboto ang mga hudas. And now, tingnan nyo, nahuli ang anak sa bus lane, which is, nasa House of Representative, yung anak niyang malapit ng jumutok sa kalalafang, di ba? Yung mga to, sana pumutok na lang kayong lahat sa kalalamon nyo. Actually, si Raffy Tulfo ay talagang binuhay niya ang kanyang pamilya sa mga chismis na mga palabas dyan sa kanyang channel o sa kanyang show. Ulitin natin, ang taong ito na nagbidabidahan dati na iimbestigahan ang mga nanalo sa loto na hindi ka panipaniwala, kumbaga only in the Philippines na 433 winners at lahat ng mga anomalya sa loto ay itinigil na. Kaya ang tanong ko sa kanya, magkano, Tulfo, ang sinungal-ngal sa ngangabels mo? Kaya tumigil ka na. Anyway, ngayon, eto na naman. Ay bago tayo mapunta sa anak niya na nahuli nga sa bus lane, wag yung kalimutan, utang na loob, si Erich Sylvester na umamin na TNT sa sa Amerika na nag-violate ng batas. Pero ang totoo, hindi yun ang issue, kundi nagnakaw siya ng identity dito sa Amerika at nagpanggap siya na ipinanganak sa Hawaii. Then, ang kanyang inassume na pangalan ay Erich Sylvester. Tapos ngayon, ako ang hinamon-hamon na ibenta ko daw yung mga ari-arian ko dito sa Amerika. Alam mo naman, marami akong ari-arian, di ba? Pero kalaunan ay si Erich Sylvester pala or si Erwin Tulfo pala ang mayroong ari-arian dito sa Amerika na biniling cold cash na 1.5 something million nung binili noong 2020 or 2021. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, saan ka makakakita na ang kanyang asawa dito sa Amerika, I don't know kung divorce ba siya dahil, kung Erich Sylvester siya, invalid din ang kanilang kasal. Dahil paliwanag na natin yan. O kung nakinabang yung babaeng yon na asawa niya dito sa Amerika, doon sa pagbili ng bahay dahil nakapangalan sa babae at ito ang trabaho ay caregiver or CNA. Walang problema kung caregiver ang CNA ang trabaho mo, ginagawa ko yan, lalo tindera pa nga ako nung pagdating ko dito sa Amerika, ginawa ko lahat yan. Pero yung magtataka ka na ang isang CNA, Certified Nursing Assistant, ay nakabili ng cash na 1.5 something million. At walang iba, asawa lang naman siya ni Erich Sylvester Tulfo. Pinapaalala ko lang sa inyo para hindi naman kayo magiging ob-ob. 'Di ba? Nakakaawa na yung Pilipinas. Ngayon, panibagong pang-aabuso ng anak ni Raffy Tulfo na dumaan sa bus lane. Again, hindi siya dapat dumaan dyan. Pero anong paliwanag dyan ng kanyang amang salot? Okay, basahin natin ang paliwanag at mawiwindang talaga kayo sa kanyang
mga tinuran. O, 'di ba? Ang tinuran ng mga Jutang Ginemes. Ano ang kanyang tinuran? Alright, tignan natin ha. Kung ano ang kanyang tinuran. Wala na yung kanyang tinuran dito. Oh my God. Grabe, nakakaloka na talaga ang ginagawa ng mga ginayupak na itech. Okay, tignan natin anong sinabi ng hitad. Okay. Ang sabi ni Tulfo, ano sabi niya? Okay, sabi niya, tinanong kasi siya ng reporter, si Raffy Tulfo, kung anong masasabi niya dahil yung anak nga niya ay nahuli na dumaan sa bus lane. Ang nagmamaneho ay driver. Ang sinasabi ni Tulfo diyan mga palangga, tumakas. Ang sabi kasi ng reporter, ano sir, anong masasabi mo dito sa ginawa ng anak mo na dumaan nga dito sa tawag dito sa bus lane na ito, na which is bawal. Anong sabi ni Raffy Tulfo? Nahuli ba? Ay, tumakas ba? Hindi naman, di ba? Parang, alam mo yon, nakakaano talaga, teka, okay, wait a minute. Nakakarimarim dahil mga kababayan, ito pala. Okay, tingnan natin, eksaktong word ng sinabi ng Julul. Okay. Ito. So, ang sinabi ni Raffy Tulfo, mga kababayan, ang binanggit niya, nahuli ba yung anak ko? Ito para siya natin. Nahuli ba yung anak ko? Tumakas ba? So, hindi, di ba? So, hindi naman tumakas. Okay? Kung tumakas, edi, parang yun daw yung pag tumakas, edi, hindi okay. Pero dahil hindi tumakas, wala namang problema. Di ba? Sabi niya, kasi ang pagkakaalam ko, nagmamadali siya. Nag-apologize naman. Di ba kaputahan talaga? Di ba? Kadyutahan talaga, mga palangga, pang-aabuso talaga ito sa kapangyarihan o sa pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan o ng kanilang mandato. Ganito nila balasubasin ang taong bayan. Okay, Santo? Ayun, ang pangalan pala ng anak niya ay si Ralph Wendell Tulfo. At ito ay nahuli nga sa EDSA busway, mga kababayan. Imagine ninyo. Ganito na lang kayo talaga babuyin ng mga ito. Hindi naman, nag-apologize naman daw sabi ni Tulfo. So, ang question dito, mga kababayan, ang tanong natin sa inyo, mga hitad, so, ibig sabihin, itong mga katulad ng anak ni Tulfo, ang mga Tulfo, dadaan na lang sila sa bawal o magkukumit sila ng mga traffic violation at magsusorry na lang. So, yung ibang tao, yung mga random personality na hindi naman na politiko, ay what? Sisitahin, huhulihin ng mga traffic enforcer, minsan sinisigaw-sigawan pa o inaano pa, minamaltrato pa o kung ano-ano pa. Di ba remember I think may nag-send sa group namin, balikan natin to. Ito pala ang group, ito pala. May nag-send nung nahuli din ang tatay ni sino 'yon? Ni Senator Gatchalian, okay? Sherwin Gatchalian na gumamit din ng bus lane. So ito, nag-ipal-ipal din si Tulfo doon. Tignan natin. Pakinggan natin. Ito yung message niya. And aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, ang nangyari, napagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact, na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Okay, yun ang sinabi niya nung nahuli ang ang tatay ni Gatchalian kasi gumamit ng plate number 7. Ito ngayon ang kanyang statement, yung anak naman niya nahuli. Listen. Maan siya mismo. Well, inadmit naman niya,
Hindi mo siya sinungaling kasi nag-apologize siya. Di ba niya justify? Well, inadmit naman niya, hindi siya nagsisinungaling. Nag-apologize siya. Ibig sabihin ba, mga kababayan, so ito mga buwaka ng inang ito, magbabiolate ng batas, let's say for example, di ba, magnanakaw sila, tapos magsusorry na lang, wala actually, hindi sila nagsusorry, di ba? Kapal na mukha nito. Tingnan natin. As long as hindi tumakas, hindi siya gumamit ng plaka, 8 weeks, karapatan niya gumamit. As long as hindi siya tumakas, as long as hindi siya gumamit ng plakang 8, which is karapatan naman niya yon, so okay lang. Kung ito ang babasihan natin, dumaan na kayo lahat sa bus lane. Tapos mag-sorry na lang kayo. Kasi itong anak ni Tulfo na House of Representatives member, okay, nag-sorry naman. Listen. Just shows na hindi siya usap. Kaya lang, it so happened na nagamit kayo at scene nakalampagan, nagmamadali siya. Ang pagkakaalam ko pa, nagmamadali siya. So lahat ng nagmamadali, dumaan na kayo sa bus lane. Then kapag hinuli kayo, mag-sorry na lang kayo. At sasabihin nyo, kasi sabi ni Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo, yung anak na nahuli, nagmadali, nag-sorry na lang, hindi naman tumakas. Hindi dumaan kayo lahat sa bus lane. O, paano ito pa sinabi ng Jolul? Yung driver niya ata, hindi pumasok doon. Ang pinagalitan ko siya. Ang driver niya yata ang pumasok doon. Lumulusot pa eh. Ang driver, sumusunod lang yan sa amo niya. Kung ang amo mo ay matino, na hindi ka inuutusang sumuot sa mga bawal o gumawa ng mga bawal o suminghot, hindi yan sisinghot ang driver o, well, hindi yan dadaan doon sa bus lane. Kung ang amo mo ay mismong sinasabihan ka na, yung amo mo mismo ay sumusunod sa batas. Kaso, dito makikita mo, simpleng batas trapiko ay binababoy ang Pilipino. At ngayon, nag-justify pa, tumakas ba siya? Nag-sorry naman siya. Kaya ang sabi ko sa lahat ba, okay na lang dudumaan sa bus lane at mag-sorry-sorry na lang kayo? Listen. Pinagsabihan ko pinagalitan. Yung anak niyo, sir, ang pinagalitan? Pinagalitan ko, sorry sa akin. Sabi ko, mag-apologize siya. Pinagalitan ko. So parang ang gusto niyang palabasin, nag-sorry na eh. Tumahimik na kayo. Diba? Hindi naman tumakas yung anak ko eh. Pero hindi mo maaalis na nag-violate siya ng traffic law. Yun ang malinaw dito. Aminin mo na, Tapos pag sa ibang tao, na nangyari nga kay Gatchalian noong November, aminin mo na, nagsiga-sigaan, nakita niyo mga palaga, mga kababayan. So diyan mo diyan ninyo magtitimbang na hindi karapat-dapat iboto ang mga Tulfo. Dapat ibasura nyo na yan. Lalo na yan si Erwin, yung 2 Tulfo. O kung sino pa mga Tulfong tumatakbo. Si Erwin Tulfong tsuktsakero, di ba? 10 wala naman tayong problema sa 10 ang anak, o 12 ang anak, o 20 ang anak, di ba? Magandang ehemplo ba yan? If you compare that to Attorney Vic Rodriguez, to Congressman Marcoleta, sino iboboto mo? Si Erwin Tulfo na nagsinungaling, umamin na nag-TNT, lumabag sa batas ng Amerika, then pangalawa, huling-huli na nag-identity theft, pangatlo, yung kanyang SALN na dineclare noong siya ay inappoint ni Bangag sa DSWD, nakita na mga congressman na kapwa niya congressman na hindi nag-match ang kanyang income, yung kanyang yaman sa kanyang dineclare na income tax. Diba? Pinakita ko sa inyo, 4 million ang dineclare niya, pero ang kanyang asset ay 200 plus million. Tapos iboboto niyo yan? Bigyan nyo ng tsansa si Vic Rodriguez, si Marcoleta, si Norberto Gonzales,
si Allen Kapuyan, kahit na sabihin mong hindi sila ganun, hindi sila artista. Pero yan ang bigyan yung tsansa yung mga taong yan. Hindi yung paulit-ulit na lang binubudol kayo, umamin na mismong naglabag sa batas. Kaya nga siya hindi na confirm si Tulfo sa DSWD as secretary, si Erich Sylvester, sa mga kadahilanan na nag-identity, nung inappoint siya ni Bangag, ay hawak pa niya ang kanyang pasaporteng US passport na nagngangalang Erich Sylvester. So magising kayo sa katotohanan. Dahil yung paggamit ng bus lane na yan ay intended yan sa bus for emergency at sa mga certain politiko katulad ni Bangag. Diba? So sabi ko nga, magsuri-suri na lang. Dadaan na lang, hindi lang for sure yung nahuli, yung anak ni Tulfo na yan, ang mga dumadaan dyan sa bus lane. Siguro halos lahat ng mga tiwaling politiko dumadaan dyan at sinisindak-sindak na lang yung mga traffic enforcer. Diba? It just so happened na na matino yung traffic enforcer kaya naibalita ito. Diba? Buti nga naibalita hindi natin alam. Well, good thing. Ayoko na muna mag-comment about sa traffic enforcer, Pero good thing na nalaman ng taong bayan na abusado talaga itong mga jutang genemes na ito. 'Di ba? Ayaw nilang sumunod sa regulasyon. 'Di ba? That's MMDA, 'di ba? O ayaw nilang sumunod sa regulasyon. Binabali nila ang batas, how much more sa mga malalaking bagay, lalo na sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi nananalaytay sa dugo ng mga Tulfo at sa iba pang dugong mga dugong kawatan, di ba, dyan sa gobyerno, katulad ni Bangag, ang pangbababoy, pang-aabuso sa kanilang mandato, mga nakaw na mandato, o sa batas, mga palangga. Kaya nakikita ninyo, ano na mangyayari sa inyo? Pag anak ka ng, pag politiko ka, okay lang? Maraming ganyan. Nakakarimarim na yung ginagawa. And now, by the way, I think ito, good thing, ito, breaking news. Okay, unahin na muna natin si Inday Sara. So, binasura yung reklamo, okay, ito. Alright. Tignan natin. So, dinismiss ng Korte Suprema, ng Korte Suprema, hindi pala Korte Suprema, ng prosecutor, mga palangga, ang ikinaso dito kay Inday Sara noong tinatransport etong remember Attorney Zulaika, nung tinransfer from, tawag dito? From veterans to St. Luke's. So, di ba, nagkaso-kaso, nag-file ng kaso na assault. I think assault yung inano niya. Okay. Itong si Police Lieutenant Colonel, okay, Villamor, na kung saan sinasabi niya, na dinirect assault daw siya ni Vice President Inday Sara. At pinailan niya nga si Inday Sara, si Colonel Raymond Dante, Petina La Chica, at ang iba pa. Kitang-kita yun nung November kung paano niya isara yung, yung hood. Hood ba yun? Yung basta yung ng sasakyan, yung takip, yung hood. I don't know kung anong tawag doon. So anyway, kitang-kita ninyo na si Inday Sara pa nga, si Vice President Sara pa, ang gusto nilang saktan. Tapos ngayon, ito pang kapal ng mukha nitong Villamor na to na magkaso-kaso. At good thing, okay, saan to? Office of the City Prosecutor, Department of Justice, okay? So ito ay binasura na o dinismiss na nga, mga palangga. So magandang pangitain ito na kahit paano may matitino-tino pa na prosecutor dyan. Hindi katulad ng mga nababayaran ni Satanas o yung prosecutor na tumanggap ng kaso ni Taerna laban sa akin kahit ang mga detalye ay fake, fabricated o gawa-gawa.
Okay? Anong sabi dito? So ito yung desisyon. In light of the foregoing considerations, the complaint for violation of Article 148 or direct assault, Article 151, disobedience to authority, and Article, ito pala yung mga pinahil niya, 286, grave coercion, all of the revised penal code against respondents Vice President Sara Duterte,